Nakikita ko nga na parang may uka dito. Yeah. Yan yung pumutok. Yes po. Oh my gosh. Pinapili ang asawa ko kung ako o yung anak namin. 2 major surgery ang ginawa sa'yo. Sobra, kasi operated sa brain, cesarean. Black talaga ako lahat eh. Hindi ko ma-identify nanay ko, hindi ko ma-identify ang pangalan ng nanay ko, pangalan ng kapatid ko, pangalan ng asawa ko. Yun ang sakit kasi nakita mo yung itsura mo, kalbo, tas baka yung ulo kasi hindi pa naibalik yung buto. So nakaganon siya oh. Ano yung paralyzed sa'yo? Kanan. Di mo alam na naganak ka. Alam mo yung excitement mo makita yung anak mo, paano siya lang. Tapos hindi ko man lang napadede. Paano ka nilabas na hindi ko alam. Paano ka nilabas na hindi kita nakita. Hindi kita nahalikan. Grabe rin ang fighting spirit mo. Sumobra nga, sumobra. Gagaling ako, ayoko kasi sa sarili ko. Ang mindset ko kasi that time, ayoko nang habang buhay ako bedridden. Oh my God, anong gagawin ko? Aasa na lang ba ako sa asawa ko na bibigyan ako ng pera? Ayoko. Gusto ko may sarili akong mundo. Alam niyo po ba mga kapuso na ang stroke ang 3rd leading cause of death? Pero hindi po lahat ng nasustroke ay nauuwi sa pagkamatay. Mas marami po ang nakakasurvive at nabubuhay pagkatapos ng isang stroke. Yun nga lang, ang tanong, ano yung quality of life after a stroke? Ang kasama ko dito ay isang inspiring individual, someone who has undergone stroke, pero nagawa niyang baguhin ang kanyang buhay at mag-move past that incident. Kasama ko dito si Teacher Jennifer. Hi, Teacher Jennifer. Hello. Hi, Jen. Kumusta? Ikaw ay isang math teacher. Math teacher ko. Naku, ako masustroke ako sa math. Hindi ako marunong ng math. Ano specifically subject sa math ang tinuturo mo? Halo na po kasi ngayon eh, after ng Oo. ng K to 12, hindi na po siya i-specify dati. Geometry lang ako, trigonometry. Ngayon po, halo na Wow, siya. lang yung trigonometry. Sine, Hindi, cosine, halo whatever. na po kasi ngayon eh. So, diba? yung, alam mo, yung first quarter is algebra, second quarter is, nakaganon na. Hate ko yung algebra, lalo na yung mga x. Hate ko yan. Ha! May hugot! Walang value ang x. Find X, you need to move on. Ilang years po kayong nagturo ng math bago po nangyari yung stroke? Bago nangyari yung stroke, 2007, tapos 2015 ako na-stroke. Mga 8 years. 8 years na kayong nagtuturo. Opo. Meron po bang senyales or symptoms bago po kayo nagkaroon ng stroke? Hindi po kasi ako aware talaga dun sa awareness kung ano yung stroke. Eh. Akala ko kasi is simpleng sakit lang ng ulo. Pagising ko, masakit ang ulo. So, syempre, ano naman teacher ka. Di mo naman sasabihin dahil masakit ang ulo, absent ka na. Baka masakit ang ulo ko, mamaya wala na yan. Parang gano'n. Oo. Iniinuman mo na lang ng gamot. Hindi pa po ako pwede uminom nun kasi buntis ako eh. Buntis ka nun. Yeah, sabay po, sabay. So, yun na nangyari. Kwento niyo po nga sa akin, paano po yun? So, nagbubuntis po kayo, tapos you had a perennial headache. That day lang siya eh. Ano siya? July 23, pagising ko, masakit ang ulo ko. Ilang months pregnant ka na nun? 36 weeks and 4 days. So, ilang So, 3 days na lang po, para 37, pwede nang ilalabas yung baby. Kabuanan na talaga? As in Yes. due date na? Actually, Malapit nakalagay dun, ang sabi ni doctor is August 16. Kaso, napaaga, naging July 23. Wow. Pero, yun nga, 3 days lang naman is, pwede na siyang ilabas. So, ilabas si baby. Malapit ka ng manganak, Oo. tapos you had this really, really painful. Actually, hindi ko kasi hindi ko na-worry na stroke siya. Kasi, pagising ko, masakit ang ulo ko. Sabi ni nanay, anak, kumain ka muna. So, kumain naman ako. Tapos, after ko kumain, mga 15 minutes rest. Tapos, naligo na ako kasi may pasok nga.
So, after ko na naligo, masakit pa rin ang ulo ko. Hindi ako basta uminom ng gamot kasi buntis ako eh. Correct. Baka mamaya hindi okay siya kay Yes, baby. kay baby. So, ang nangyari is, nagbihis lang ako, pumasok sa school. Positive thinker tayo, hindi tayo, kaya ko yan. Sakit ng ulo lang yan. Sakit ng ulo yan eh. Oo. So, pumasok pa ako. First period ko, grade 10 na nun, nagturo na ako. Second period ko, hindi siya okay. So, nagbigay na lang ako ng medyo activities na lang para hindi pa Kasi masakit pa rin ang masakit ang ulo. ulo ko. So, hindi ako pwedeng magturo kasi umaatake nga siya. Oo. So, nagbigay ako ng activities. Pangatlong period ko, sabi nung co-teacher ko, dyan baba ka na. Kasi may clinic naman po sa school. Bumaba po ako sa clinic. Ang sabi lang doon, kinuha yung BP ko, 90/70. So, it's okay kasi buntis naman ako eh. So, sabi nila, baka nagugutom lang yan. Kaya masakit ang ulo. So, 2-3 subo ko, hindi okay talaga. Napakasakit. Tapos parang sasabog na siya. So, sabi ko, Ganon kasakit? so sabi ko, dalhin nyo na ako sa CR. Doon na lang ako susuka ako. Tapos, nagduduwal ako pero hindi siya lumalabas. So, tumawag na ako sa husband ko. Buti nakapa ko pa yung cellphone ko na ano ko pa. Ano yung klase ng pain? Hindi ko siya maintindihan sa sakit eh. Gusto ko siyang sumukan na parang sasabog na siya. So, sabi ko kay husband, pumunta ka na dito, ngayon na. Hindi ko na to kaya. Actually, nakita ko lang yung mukha ng asawa ko. Nakahiga na ako sa bed noon. May bed kasi sa clinic. Hiniga na nila ako sa bed sa sobrang sakit. Tapos talagang bagsak na yung katawan ko. Nakita ko lang yung mukha ng asawa ko. And then, Wala na. black na. Black out. That was the last. So, hindi ko na alam nang itakbo niya ako sa hospital. Hindi ko na alam kung paano niya ako dinala sa hospital. Blackout na lang. Blackout. Pero yun ang sinabi, pag-check sa hospital, una ulit na chinek talaga ay brain ko. So, pag-check doon, nakita na nila ng nag-clot na yung blood. Nagsabog na yung blood. Buntis ako. So may pumutok. pumutok talaga siya. Pumutok yung ugat sa ulo. Actually, ganyan, nandito pa naman yung... Actually, nakikita Wala na ko siya, nga ngayon wala nang buhok. Mahaba yan, 1, 2, 3, 4, 5, ganun. Mahaba yan. Wala na yung buhok. Nakikita ko nga na parang may uka dito. Yeah. So, yan yun. Opo. Yan yung pumutok. Yes po. Oh my gosh. So, hindi ko po yun alam. Tapos, yun nga, na pinapili ang asawa ko kung ako o yung anak namin. Bakit daw? Bakit kailangan mamili? Kasi kung ano yung unang ipaprocess muna eh. So, ang ng asawa ko is pareho. Sabay siya. So, ang asawa ko, alam mo naman, Christian ang asawa ko talaga. Habang ino-opera ko, nag-praise and worship, yun yung pinapatugtog niya paulit-ulit. Ino-opera yung brain ko, nilalabas na yung anak ko. Oo, actually, ang anak ko is color blue siya ng inlabas. Kaya ang tawag ng mga doktor sa anak ko is miracle baby. Miracle child. Kasi si color blue na siya. As in seconds na lang ang kulang, patay na siya. Color blue, wala na siyang oxygen. Oh my God. Kaya color blue. Pero, Estelle, nabuhay siya. Oh, still. Tapos 3 days lang sa hospital. As in 3 days lang. Hindi siya nag 1 week. Pero parang blessing din na kabuhanan mo na rin kasi talaga. Yeah. So, full term na siya. Full term siya. So, okay naman lahat na check naman. Dinouble check nila. Okay naman. So, after 3 days, nilabas na siya ng hospital. What a miracle. Pero wala akong alam. 3 weeks after ko, tsaka ako nalaman na may anak ako. So, sabay na sinesesaryan ka, tapos ino-operate yung brain mo. Ko, yeah. Wow, that's a lot of blood na lumabas, di ba? Kasi 2 major surgery ang ginawa sa'yo. Sobra. Kasi operated sa brain, cesarean. Ang galing ng mga doktor. Oo. Amazing. Kaya blessed pa rin ako. I am blessed. Yes. So, kailan ka nagkaroon ng malay after the operation? Yung nasa nasa ICU ako, nakita ko doon dumaalaw yung principal namin, dumalaw yung mga co-teacher ko. Pero pagkatapos nun, pipigit ulit ang mata ko, di ko na ulit alam ang susunod na mangyari. Oo. Black talaga ako lahat eh.
hindi ko ma-identify nanay ko, hindi ko ma-identify ang pangalan ng nanay ko, pangalan ng kapatid ko, pangalan ng asawa ko. As in, back to zero. Wala siya. I don't know. Oh my Hindi ko gosh. alam. Anong klaseng brain ito na kasi usually yung stroke hindi naman na-affect, 'di ba? Lahat ganon. Kasi pag aneurysm, kita mo kung saan nagsimula yung pagsabog. Na-identify mo saan pumutok. Okay. So, ang na-declare nila sa akin is arteriovenous malformation kasi hindi nila makita kung saan nagsimula yung pagsabog. So, ulo. ang posibleng naapektuhan is the part of your brain that's ang related to memory. Yes, memory talaga. Di ko alam. Nanay ko, alam kong nanay ko, pero hindi ko alam ang pangalan ng nanay ko. Alam kong mga kapatid ko, ang first kong gising na medyo may malay ako, yung kapatid kong si Jed, nakakapit siya sa dito sa side ko. Tapos yung kapatid kong babae, nakahawak sa paa ko. Tapos nagulat ako, bakit ako nandito? Ba't kayo nandyan? Anong ginagawa niyo dito? Sabi ko, nakaano na ako, wala na ako sa ICU noon, nasa part na yun ng hospital. Anong tawag doon? Oo, yan yung problema. Nakakalimutan ko yung tawag minsan, oo. Yun. So, ako nasa recovery room na ako, doon ako nagamalay. Unti-unti. Tapos ilang araw, ginaganon ko yung tahi sa akin. Sakit ako ng asawa ko. Sabi niya, anong ginagawa mo dyan? Bakit? Sabi niya, wag mong gawin yan. Sabi ko, ano ba to? Anong tahi ito? Ba't may ganito? Ba't may ganon? Hindi mo alam na Hindi. nanganak ka. Hindi ko, sabi niya Hindi mo alam na nabuntis ka. Hindi po. Black as in black. Tapos sabi ng asawa ko, sabi, diyan nilabas yung baby natin. Tsaka ko naalala na buntis ako. Tsaka ko naalala na, nasaan ang baby? Nasaan ang baby natin? Saan siya nilabas? Yun talaga yung pinaka saddest part ko. Bilang nanay, 3 years bago siya nabuo. So, akala ko naman ganun kadali lang yung pagbubuntis. Na excited araw-araw, baby, lalabas ka na, baby, ito na, ganun-ganun. Ang excited ako, paano siya ilabas? Na paano ako iire? Yun yung excitement ko eh, first baby. First baby, diba? Hindi ko na siya ma-experience eh. Hindi ko na siya maibabalik. Hindi ko siya, kahit gusto ko ma-experience, hindi ko na siya ma-experience. Kasi actually sa mga doktor, hindi na ako pwede magbuntis. So, yun, hindi ko siya na-experience paano nilabas. But what's important is he is alive. Yeah, dun tayo sa positive. So, nung iuwi ako sa bahay, dun pala ako tinuruan ng asawa ko na lumakad bago. May part kasi sa hospital na anong tawag doon, yung papalakarin ka muna. May part sila, may therapy sila. Yeah. Tinerapy nila ako dun ng mga 1 linggo mahigit. Tapos, tsaka nun sabi nila na pwede na akong lumabas. Yun yung first time kong humarap sa salamin. Dun ko nakita na ano nangyari sa ulo ko. Kasi hindi ko talaga alam eh. Ano nangyari sa ulo ko? Tapos, tinanong na ako kung kalbo o ayusin natin yung buhok mo. Sabi ko, kalbuhin nyo na ako. Kasi, nonsense na So, nagpakalbo ako. Pero, parang ang sakit. Yun ang sakit kasi nakita mo yung itsura mo. Na dati ang ganda-ganda ng hair ko. Ang ganda-ganda ng tingin mo sa sarili, tapos kalbo, tapos baka yung ulo, kasi hindi pa naibalik yung buto. So, nakaganon siya, Nakaganon yung ulo ko. Tapos yun, umuwi ako sa bahay, after 2 months, tsaka bumalik na hospital. Pero pag uwi sa bahay, nakita ko yung anak ko, grabe yung iyak ko. Paano ka nilabas na hindi ko alam? Paano ka nilabas ng hindi kita nakita? Hindi kita nahalikan? Parang ganun. Yun yung ko talaga, yun yung mga regret na I am blessed. Buhay ang anak ko, buhay ako. Hindi lang yun. Yung pagluluwal ng anak is just one part of motherhood. It's just 1% of motherhood. Diba? 99% of motherhood is how you raise that child. Yeah, oo naman. Diba? Oo, pero alam ko, I know how you feel. Diba? Na parang, syempre may regret ka na hindi buong buo. Diba? Pero, oo talaga, kasi mo yung excitement mo makita yung anak mo, paano siya Tapos hindi ko man lang napadede. Kasi uminom nga ako ng gamot, diba?
Tapos di ba, kung 1 month na ako sa hospital, so yung dede ko, yung kung may gatas siya, natutuyo na. Grabe ka, no? Iniisip mo pa talaga yung ano mo. Sa totoo lang. Kung paano ko isi-serve yung anak ko, Oo, paano ko siya, correct. tapos gusto ko siya buhatin, patay yung kanan ko kasi ito yung inopera, so ang affected, right side. So, hindi ako nakakatayo ng normal nun. Hindi pa ako nakakakain nun. Bumabagsak siya ng kanya. So, ikwento mo nga sa akin, ano yung pagka-uwi mo sa bahay, conscious ka? Oo, conscious na ako nun. Oo. Pero, kilala mo yung asawa mo? Hindi ko alam pangalan. Hindi mo alam yung pangalan? Hindi. Tapos, hindi mo rin alam ang pangalan? Nandun ang nanay ko, nandun ang mga kapatid Hindi mo ko. alam ang pangalan nila? Alam mo naman ang pangalan mo? Hindi ko na rin Hindi mo naisip rin yun. alam ang pangalan mo. Pero alam mo yung relationship mo with them. Yeah, yun. Alam mong asawa ko to, Yes. alam kong nanay ko to. Yes. Oo. Ano yung mga kaya mong gawin at hindi mo kayang gawin nung pagkatapos ng operation sa'yo? Mahina kasi right side ko. Hindi gumagalaw yung Hindi siya. kanang kamay. Nakakalakad ka. Hindi pa nga ako masyado nakakalakad dun eh. Kaya yung ko talaga nun is napaka-bless ko sa asawa ko. Ano yung paralyzed sa'yo? Kanan. O yung buong kanan? Kanan. So, pati yung right leg mo, hindi siya makakamove. hindi nakakamove. Nag-start ako talaga ng nakayo ko. As in, hindi ako makatayo ng maayos. As in, tapos hindi ako pwede magchinelas. Tinatapon niya. Hindi ako pwede. So, dahan-dahan yan talaga. Yung patience talaga ng asawa ko, imamassage niya ako pagkagaling niya sa work, imamassage niya ako. Tapos kung may time talaga na ilakad ako, Naglakad lang. Therapy lang talaga. as in therapy, kasi wala kaming pambayad ng therapy na babayaran mo. Talagang si husband ko yung, isa talagang imamassage niya ako from lahat ng body ko, from paa. Tapos si nanay kasi, sabi nila mas okay daw yung binababad sa maligamgam na tubig. Yan, ibababad na nila yung paa ko pagdating ng gabi bago dadating si husband. Para pagdating ni husband, imamassage naman ni husband. So, yan yung physical. Yeah. Eh, yung mental, so ibig sabihin, oo. hindi ka marunong bumasa. Yun ang ginawa ng husband ko, yung ginawa niya sa akin, pag bago siya papasok ng work, kasi kami Christian. Oh. So, ang gagawin niya, iwan niya sa akin yung Bible. Ang tasking ko sa kanya bilang ang asawa, kailangan maisulat ko yan. Bawat verse, halimbawa, Psalm 91. Oo. Psalm 91 ang isusulat mo ngayon. So, talagang as in letter P, letter S, ang tagal ko magsulat noon. Ang hindi siya affected sa brain ko, math. Yeah, kasi di ba baki yung ulo ko, so wala pa yung buto-buto diyan, hindi pa naibalik yung bungo ko. Nung after 2 months, September, ibabalik yung bungo ko na tinanggal diyan. Oo. So ibabalik siya. Ang ginawa nila, binibigyan nila ako ng mga problem solving. Oo. Nasusolve ko yan. Sabi na nagulat sila, okay pang ate, kaya niya. Actually, sabi ng doktor, within 3 months. Malalaman natin kung okay ang asawa mo within 3 months. Oo. Pag naibalik niya yan lahat, Hindi naman lahat, maibalik niya, Oo. at least mga 80% is maibalik niya, mag-o-okay yan. Hindi, natutuwa lang ako na yung mga names ng mga kamag-anak mo, hindi mo natatandaan. Kaya Pero may yung mga numbers natatandaan mo. Oo. Pati multiplication, Division. lahat. Siguro Fraction. naman yung pi, hindi mo naman natatandaan. 3.14. 3.1416. Grabe. Oo. Talaga? Yeah. Sana all. Ako kasi hindi ko natatandaan. Oo, yun yung part Ang na galing, ano? okay siya. As in talagang bago ako bago ibalik yung buto ko sa ulo. So, kailan mo ulit natandaan yung pangalan ng asawa mo at ng mga after 2 months. 2 months? 2 months. Tapos unti-unti. So, lahat ng pader namin doon may nakasulat na pangalan. Lahat. Kasi lahat yan, washing machine may pangalan. May pangalan nakasulat, washing machine. Oo, yeah.
refrigerator, nilagyan yan. Kasi lahat nga nakalimutan ko. Kung anong tawag Lahat, doon. electric fan, lahat yan, may mark yan na nagganon. Tapos yun nga, lahat ng pader namin, ang dami niyan. Kasi lahat ng tawag, halimbawa, gusto ko na mahilig kasi ako magluto eh. Oo. Lahat na niluluto ko, sinulat ko. Sinigang, adobo. So, ito ang sinigang. oo, ito oo. ang oh my So, God. sinulat ko talaga yan lahat. Lahat talaga. Wala blank. Go to blank kasi ako eh. Wow. Tapos after 4 months, nakabalik na ako sa schools. Ha? Ang bilis naman. Yeah, yun nga yung ano ko eh, kakaiba. Sabi nga ng doktor, kung positive ka mag-isip, lalabanan mo lahat. So, yun. Pag umalis ng Amazing. asawa ko, di ba kasi bawal tong ganito, pag alis ng asawa ko, di ba yung hagdan doon, nakaganon. So, yun yung tinatalon-talon ko araw-araw. Hanggang hindi na ako bumagsak. Hanggang kaya ko na. Hanggang diretso na yung tayo ko. Kasi dati nakayuko ka eh. Yung 2 months ko talaga puro exercise siya. Lakad, walking. Araw-araw, walking. Dun. Ang lalayo niyan. Mabait ang asawa ko eh. Talagang, tara, lakad tayo. Grabe rin ang fighting spirit mo. Sumobra. Kasi, ang sabi ko, gagaling ako. Ayoko kasi sa sarili ko. Ang mindset ko kasi that time, nag-aral ako eh. Ayoko ng habang buhay, ako bedridden. My God, anong gagawin ko? Aasa na lang ba ako sa asawa ko na bibigyan ako ng pera? Ayoko. Gusto ko may sarili akong mundo. Yun. So sabi ko, ayoko ng ganito na nakahiga lang. Ayoko ng ganito na isi-serve sa yung pagkain. Ew. Yeah, di ba sanay ako na pag ang asawa ko, kung ang pasok niya alas 4, magigising ako alas 3, pagising ng asawa ko, luto na yung pagkain, timplado na yung kape niya, tapos ngayon hindi ko magawa. Ako pa yung pagsisilbihan ng asawa ko, di ba ako Ayaw mo dapat ng na ganun. mag-serve? Di ba? Submit to your husband eh. Tapos Minsan masaya rin naman pinagsisilbihan. hindi, kaya may ano nun, may return yun. May return yun, walang sali-salita. Wala yun na yun. Kasi independent, strong woman ka before the stroke. Kaya Ayoko kasi, ayaw mong maging dependent on anyone. actually, galit na galit talaga ako kay God noon. Kasi, di ba, galing kami talaga sa wala. Elementary graduate nanay ko, high school graduate tatay ko. Nakatapos ang kuya ko, bound kami sa utang. So, dapat, pagka-graduate ko, mapaaral ko yung 3 kong kapatid. Dapat, dati hindi ko na pahirapan si nanay. Dapat, magawa ko yun. Sobrang galit ko kay God. So, sabi ko, Lord, anong kasalanan ko? Kasi, kaya nga late ako nag-boyfriend eh. Kasi sila yung priority ko, yung happiness ng nanay ko, yung mapupilpil ko sa nanay ko. Yun yung gusto kong mangyari. Nangyari naman eh. Huwag ka na umiyak. Naman, sabi naman ng kapatid ko, nakabili na siya ng bahay. Sabi niya, mabibili ko ba yan kung hindi mo ako pinaaral ate? So, ganun. Pero, God is good all the time. Yes. Di ba? Nakalagay sa Bible and we all know all things work together for good. Of course. So Lord, kahit na-stroke ako, yes, all things work together for good. For those who are called according to His purpose. Correct. So may purpose si God kung ba't ko na-experience yun. Ano ang purpose ni God kung bakit binigay sa'yo yung stroke na yan, yung pagsubok na yan? Para maging matibay. Para mas maging matatag. And i-proclaim ang word ni God. Kasi, tingnan mo how blessed I am. Buhay ang anak ko. Buhay ako. Napaka-bless ko sa asawa ko. At hindi lang yun, Jen. Ang daming mga taong nagsasuffer ng stroke and akala nila yun na yung dulo ng kanilang buhay. You are a testament. Oo, kasi... You are a testament that stroke is not the end of the road for you. Diba? Yes. Na kailangan mo lang kumapit at talagang pagsikapan kasi may buhay pagkatapos ng stroke. That's the reason.
At ang pinili ni God, yung pinakamatibay niyang tao. Pinili niya, alam ng Panginoon na pag binigyan ko ng stroke to si Jen, kakayanin ito. At itong magiging inspirasyon sa iba pa. Yun nga. That there is life after this disease. That there is life after this condition. Yeah. Diba? Hindi pipili ang Panginoon ng mahina. Pipili siya nung matigas ang ulo katulad mo. Obedient ako kay nanay. I love you, nanay. I'm sure yung asawa mo parang, mahal ko, pahinga muna tayo. Dahil sobrang positive at supportive ni husband ko talaga. Mm-mm. Never siyang nag-claim sa akin. Never siyang nag sa akin. Talagang, kung kailangan niya, imagine mo yung lakad namin na 1 hour Yeah. para lang makatayo ako ng normal. Yung imamassage niya ako. Lahat At doon mo talaga. rin nakita yung patience ng asawa mo sa Yes, hindi niya pinapatulan ng sungit ko. Pag may time na naiinis na ako, hindi niya ako pinatulan. Sabi ko nga, for 15 years, hindi pa kami nag-away. Hindi pa kami nagsagutan na hindi okay. Grabe Diba? yung asawa mo, no? Natapakan ko yung buhok mo dito. Haba ng hair mo, te. Mahaba talaga hair ko kay husband. Hindi niya na ako palalakarin sa may putik. Bubuhatin niya na ako. And nagawa niya na ilang beses. Sana all. Yes. Oo, ganun kabait ang asawa ko. Hindi niya ako pinapatulan. Never. You are truly blessed. Oo. Sabi ko nga actually, after ng stroke na yan, kung paano ko lalo kilala ang asawa ko, sino ba naman na makakagusto sa album? Sino makakagusto sa bakang ulo? Tapos sasabihin ng asawa ko, ikaw pa rin ang maganda sa mata ko. Sasabihin pa rin ng asawa ko, ikaw pa rin ang the best sa akin. And alam mo yun na, parang feeling ko ang hina-hina ko. Tapos yung asawa ko, willing niyang gawin para sa akin. Ikikiss niya ako pag gising. Ikikiss niya ako pag uwi niya galing sa work. Tapos sa braso niya pa rin ako natutulog hanggang ngayon. Sa braso niya pa rin. Ganun siya ka-patient sa akin. Oo na, naiingit na kami sa'yo, nakakainis. Sorry. Okay lang. Joke lang. Sana all ganyan. Sobrang bait ng asawa ko. Yun yung haba ng hair ko. I am blessed. Bakit ka bumalik sa pagtuturo? Mga 3 months ko na. Nagbukas na ako ng laptop noon. Ginalaw ko na lahat ulit. Kasi ako talaga yung nagtuturo ng PowerPoint. Na i-try ko na yung double check. Tapos mag-solve na ako isa-isa, mag-solve na ako. Sabi ko nung after 4 months, okay na ako, babalik na ako sa work. I am blessed din kasi napakabait ng principal namin doon. I'm handling section 1 talaga. Laging section 1 ang handle ko. Lagi section 1 ang advisory class ko. And even now, ngayon, advisory class ko ulit. Section 1. Na-amaze ako sa'yo na napaka-competitive mo. Actually, in everything, ayoko magsalita kasi baka mayabang ang dating. May mga exam yan sa Makati. Alam naman nila result. How is your relationship with your son? Okay naman, siyang sweetheart ko pa rin. May sweetheart, may sweetie pie, may everything. 'Di ba? Yung araw-araw gigising ako, how blessed I am. Nagkaanak ako. Madaming gusto magkaanak, pero hindi nagkaanak. So I am blessed. So itinitake ko siya lagi ng positive. Yung araw-araw na ikikiss ko pag gising, sweetie, gising na, papasok na. Ano ang itinuro sa'yo tungkol sa buhay nitong experience na ito? Si God talaga yung may hawak ng buhay natin. Yeah. Hindi tayo pwedeng, kung ano yung gusto natin, magagawa natin. Si God ang may hawak niyan. So we must know how to submit. Actually, yun ang pinaka natutunan ko dyan eh. Kasi before ako na-stroke, may yabang din ako sa sarili. Ay, kaya ko to. Correct. Nung na-stroke ako, Lord, I cannot do this. Yes. Wala na, nag-surrender na ako na, Lord, hindi lahat ng gusto ko. Yes. Ibibigay mo. So, ikaw na lang yung masusunod. Submit to God. And everything will follow. At maaaring hindi natin naiintindihan yung mga plano niya
pero yun ang tamang plano para Yes, sa atin. isa yan sa pinaka natutunan ko. Parang minsan kasi ini-insist ko eh. Correct. Ito yung gusto ko, ito yung gusto. Ay, hindi pala yun yung gusto ni God. Oo. At may oras ang lahat. Kaya, I am blessed with other things. Kung meron kang mensahe sa iba pang mga nagpapagaling ngayon from a stroke, which is really one of the most difficult conditions to be in, ano yun? Think positive. And give everything to God. Lahat ng meron tayo galing kay God. Yeah. Kung anong talino, kung anong galing natin, kung anong capability natin, galing kay God. So we only need to surrender to Him and wag mong hayaang i-down yung sarili mo. Bumangon ka pa rin. Tumayo ka pa rin. You can do it, you can do it, you can do it. Laban lang ng laban. Yeah, you think positive. Kasi hindi ka nag-iisa. Nandyan si God sa likod mo. Nandyan siya lagi, oh. So, makakatayo ka. So, imagine yung parang from bedridden ako. Hindi ko nga naiaangat yung kanang kamay ko. So, into positive. Think positive. Think Yeah. positive lang. Kaya mo yan, laban lang ng laban. And celebrate small wins. Yung the fact na maigalaw mo yung isang daliri mo, maging masaya ka, tapos strive for the next one, the Yeah. next one, the next one. Yun nga, yun ang pinaka-the best is matuto kang makontento sa kahit napakasimpleng bagay. And you don't need to compare yourself to anyone. Kasi may sarili kang laban. So, maraming bagay na pwedeng ipagpasalamat. To be thankful and grateful. Alam niyo po mga kapuso, there is a Greek word, one of my favorite Greek words. Ang spelling nito ay K-A-I-R-O-S, kairos, which simply means everything will turn out good in God's time. We just need to trust that this is the plan of the Lord. May dahilan ito and He will make it right. Diba? Ikaw, lagi mo rin sinasabi Oo. yan eh. All good things, All things work together for good. all things work For together. good. For For good. those who are called according to His purpose. Amen. Maraming salamat, Teacher Jen. You are an inspiration. Maraming Thank you. salamat. Laban lang ng laban. Tsaka ang haba ng hair mo. Nainggit kami lahat.